Hindi ako umuwi sa San Lazaro para magbalik tanaw. Umuwi ako para tumakas sa mga nakababao ng mata at panlalait ng husga ng tao. Sa siyudad, ang pangalan ko, Dr. Aleron Santos, ay naging sinonimo ng kabiguan. Isang batang pasyente, isang maling desisyon, isang buhay na hindi na maibabalik. Ang ingay ng mga monitor sa ospital, ang walang katapusang pag-uusig sa aking isipan, ang mga matang mapanghusga ng mga kasamahan ko. Kailangan kong takasan ang lahat ng iyon. At ang bahay ng aking lola Ina sa probinsya, ang tanging kanlungan na naiisip ko. Ang bahay na bato, nakatayo sa dulo ng isang maalikabok na kalye na napapalibutan ng mga puno ng akasya, ay isang relikya. Amoy lupa, amoy lumang kahoy, amoy ng mga panahong lumipas na. Si Lola Ina, ang lola sa tuod ng aking ama, ang orihinal na may-ari nito. Siya raw ang pinakamagaling na hilot sa buong lalawigan noong kanyang kapanahunan. Iyon ang sabi-sabi, ang alamat na ikinukwento sa mga reunion ng pamilya. Isang alamat na tinatawanan ko lang noon. Para sa akin, isang doktor na sinanay sa siyensya at lohika, ang mga hilot ay bahagi ng nakaraang dapat ng kalimutan. Takya, ingatan mo ang bahay ron, sabi sa akin ni Mang Celso, ang matandang katiwala na iniwan ng aking lola. May sariling pulso ang mga pader na yan. Dinig niya ang lahat. Ningitian ko lang siya, isang ngiting pilit na nagtatago sa pagod at kawalan ng pasensya. Pulso? Ang tanging pulsong naririnig ko ay ang mabigat na pagtibok sa aking sentido. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng malamig na hangin at ng pamilyar na amoy ng ilang-ilang at pinakulo ang dahon ng bayabas. Ang amoy ng halos lahat ng bahay ng mga matatanda sa probinsya. Pero dito, mas matapang, mas nanunuot. Sa unang gabi, sinubukan kong ayusin ang mga gamit ko sa dating silid ni Lola. Nasa ibabaw pa rin ng tokador ang mga gamit niya. Isang lumang rosaryo, isang botelyeta ng langis na may halong mga halamang gamot at isang peinet na gawa sa sungong ng kalabaw. Sa ilalim ng kama may isang baol na kahoy. Binuksan ko. Puno ito ng mga lumang damit at ilang aklat na may mga sulat kamay na dasal sa Latin. Isinara ko agad ito. Mga basura, bulong ko sa sarili. Mga alaalang hindi sa akin, mga paniniwalang hindi ko kailanman inangkin. Para sa akin, ito ay isang bahay lamang, isang pansamantalang pagtatago mula sa multo ng aking sariling pagkakamali. Hindi ko alam na may sariling multo ang bahay na ito at matagal na itong naghihintay sa pagbabalik ng isang tagapagmana. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ko sa paglilinis. Isang paraan para isiksik sa pisikal na gawain ang isipang ayaw tumigil. Pero sa bawat alikabok na aking pinupunasan, sa bawat sulok na aking inaabot, tila may boses ang bahay. Hindi boses na naririnig ng tainga, kundi ng pakiramdam. May mga lugar na bigla na lang lalamig kahit tirik ang araw. May mga anino sa gilid ng aking paningin na nawawala kapag direkta kong tinitingnan. At palaging nandoon ang amoy ng ilang-ilang kahit na matagal nang patay ang mga halamang nakapalibot sa bakuran. Malakas ang presensya ni Lola Ina sa bahay na to, Doktor. Sabi ni Mang Celso isang hapon habang nagkakape kami sa beranda. Tinignan niya ako ng may kahulugan. Lalo na sa kwarto sa itaas, yung dating silid panganakan. Kumunot ang noo ko.
Silid panganakan? Oo, dun niya dinadala ang mga manganganak. Sabi nila, walang sanggol na namatay sa kamay ni Lola Ina. Lahat ng ipinanganak sa silid na iyon, malusog. Masyadong malusog, sabi ng iba. May kakaibang diin sa huli niyang sinabi. Hindi ko pinansin. Kwentong kutsero. Produkto ng isipang walang magawa. Pero sa pagsapit ng gabi, nagsimula ang mga tunog. Isang mahinang kaluskus mula sa itaas na parang may naglalakad ng dahan-dahan sa sahig na kahoy. Mga asong tumatahol sa kalayuan, hindi isang ordinaryong tahol, kundi isang aluong na puno ng takot. At minsan, sa gitna ng gabi, ay isang tunog na parang mahinang ugay. Paulit-ulit, ritmiko, tulad ng isang duyang na inuuga. Sinisisi ko ang pagod, ang stress, ang alak na nagsimula kong inumin gabi-gabi para lang makatulog. Mga guni-guni lang ito. Ang utak ng tao ay kayang lumikha ng mga kababalaghan kapag ito'y nasa ilalim ng matinding presyon. Iyon ang siyensya. Iyon ang katotohanan. Ngunit sa isang gabi, habang nakahiga at pilit na binabaliwala ang tunog ng duyang mula sa itaas, may narinig akong kasama nito. Isang mahinang halinghing, parang isang sanggol na hirap huminga. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang tunog ng ventilator, ang desperadong iyak ng isang ina, ang bigat ng isang maliit at malamig na katawan sa aking mga kamay. Ang multo sa siyudad ay natagpuan ako sa probinsya. O baka naman, hindi lang iisang multo ang nandito. Hindi ko na matiis ang mga tunog. Isang umaga, dala ng pinaghalong inis at pagkamausisa, umakyat ako sa silid panganakan na tinutukoy ni Mang Celso. Simple lang ang silid. May isang lumang papag na kawayan sa gitna, isang maliit na aparador at isang bintanang nakatanaw sa bakuran sa likod. Walang duyan, walang kahit anong maaaring pagmulan ng tunog. Pero ang amoy ng ilang-ilang at mga pinakuluang dahon ay mas matindi rito, na para bang kahapon lang ginamit ang kwarto. Sa ilalim ng papag, nakita ko ang isa pang baul. Mas maliit kaysa sa nahanap ko sa aking kwarto. Ito'y gawa sa kamagong at ang kandado nito'y kalawangin na. Nang mabuksan ko ito, hindi damit ang laman, kundi mga nakatuping papel na naninilaw na sa katagalan. Mga sulat, o mas tamang sabihing isang talaarian. Ang sulat kamay ay luma ngunit malinaw. Penmanship ng isang taong edukado. Ito ang mga tala ni Lola Ina. Ang mga unang pahina ay tungkol sa mga ordinaryong panganganak, mga pangalan ng sanggol at mga pasasalamat mula sa mga pamilya. Ngunit habang lumalalim ako sa pagbabasa, nagbago ang tono. Nagsimula siyang gumamit ng mga salitang hindi ko maintindihan. Mga salitang tulad ng pag-aayos ng kapalaran, pagbawi sa hininga, at pagsasalin. Isang entry na may petsang 1952 ang nagpatindig sa aking mga balahibo. Isinilang si Ricardo na may balat sa likod. Ang mga matay hindi nagbubukas. Ang iyak ay mahina, parang sa kuting na nalulunod. Alam ng kanyang ina, si Elena, na hindi ito magtatagal.
Tulungan mo kami, ina, sabi niya, ang mga luhay dumadaloy sa kanyang pisngi. Huwag mo siyang hayaang magdusa. Ginawa ko ang nararapat. Ang pagsasalin ay naging mabilis. Ang hiningang ipinahiram ay binawi ng walang sakit. Ngayon, si Ricardo ay payapa na. Ang kapalaran na mabigat ay ginawa kong magaan. Paulit-ulit kong binasa ang mga salita. Pagsasalin, hiningang ipinahiram, binawi. Hindi ito tala ng isang hilot. Ito ay isang pag-aamin. Isang malamig at detalyadong talaan ng mercy killing na binalutan ng wika ng mistisismo. Ipinanganak ba talaga ang mga sanggol na masyadong malusog? O iyon lang ba ang mga pinayagan niyang mabuhay? Ang mga may kapalaran na mabigat. Siya ba ang nagiging tagahatol? Ang aking lola sa tuhod, ang iginagalang na hilot, ay isang anghel ng kamatayan. Matapos kong mabasa ang mga talaarawan, ang bawat anino sa bahay ay nagkaroon ng anyo at ang bawat kaluskos ay nagkaroon ng pangalan. Hindi na ito simpleng creepy old house. Ito na ngayon ang pinangyarihan ng mga krimen na itinago ng panahon at ng bulag na paggalang. At ang mga tunog, lumala ang mga ito. Ang pag-ugoy ng duyan ay hindi na lang tunog. Minsan, kapag sumisilip ako sa siwang ng pinto ng silid panganakan, nakikita ko ang isang bagay sa dilim na umuuga, isang anino sa loob ng anino, isang hugis na hindi dapat nandoon. Ang halinghing ng sanggol ay hindi na lang basta halinghing. Naging iyak na ito, isang iyak na puno ng paghingi ng tulong. At sa tuwing naririnig ko ito, ang mukha ng batang namatay sa aking mga kamay ang nakikita ko sa aking isipan. Ang kanyang hirap na paghinga, ang pagkabigong nakaukit sa mukha ng kanyang mga magulang. Nagsimula akong uminom ng mas madalas, umaasang malulunod ng alak ang mga multo, ang multo ng bahay at ang multo sa aking isipan. Pero tila mas pinailinaw pa ng alak ang mga ito. Isang gabi sa kalasingan, sumigaw ako sa kawalan. "Tumahimik ka na! Wala kang makukuha sa akin!" Ang sagot ay katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na mas masahol pa kaysa sa ingay. At pagkatapos, mula sa itaas, isang malinaw na tunog. Ang pagbagsak ng isang bagay na maliit at gawa sa kahoy sa sahig. Nanginginig akong umakyat. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid panganakan. Sa gitna ng sahig, sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatago sa bintana, may isang bagay na nakahiga. Isang maliit na laruang kabayong gawa sa kahoy. Ang pintura'y kupas na. Imposible! Sinigurado kong walang laman ng kwartong ito. Walang ganitong laruan sa buong bahay. Pinulot ko ito. Mainit pa, na para bang may kahahawak lang dito. At habang hawak ko ito, ang amoy ng ilang-ilang ay bumalot sa akin, hindi na lang sa hangin, kundi parang nagmumula mismo sa aking balat. Naramdaman ko ang isang malamig na haplos sa aking batok at isang bulong na dumaan sa aking tainga, isang boses ng matandang babae.
Mahina, ngunit malinaw. Hindi lahat ay kayang iligtas, Doktor. Nabitiwan ko ang laruan at kumaripas ng takbo pababa. Ang puso ko'y dumadagundong na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Hindi na ito alaala, hindi na ito guni-guni. May kasama ako sa bahay na ito at kilala niya ako. Kinaumagahan, hinarap ko si Mang Celso. Ang mga mata ko'y namumula sa kakulangan ng tulog at sa alak. Hawak ko ang laruang kabayo. Saan galing to, Mang Celso? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig. Sabihin mo sa akin ang totoo tungkol sa bahay na to, tungkol kay Lola Ina. Napabuntong hininga ang matanda at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang kanyang tasang kape at umupo sa harap ko. Doktor, may mga bagay na mas mabuting ibaon sa limot para sa kapakanan ng lahat. Hindi na pwede, giit ko. Naririnig ko sila, nakikita ko sila. Anong ginawa niya sa silid na yun? Tumingin si Mang Celso sa sahig, umiiwa sa aking mga mata. Ang Lola Ina mo, espesyal siya. Nakikita niya ang hindi nakikita ng iba, ang kapalaran. Kapag ang isang sanggol ay isinilang na may dalang pasanin, isang sakit na walang lunas, isang kapansanan na magpapahirap sa buong pamilya, o isang kadiliman sa kanyang kaluluwa, binibigyan niya ang mga magulang ng pagpipilian. Anong pagpipilian? Ang mabuhay sa pagdurusa o ang tanggapin ang awa ng hilot? Ang salitang awa ay binigkas niya na isang sumpa. Ang tawag niya rito ay pagsasalin ng hininga, isang ritual. Sinasabi niyang ibinabalik lang niya sa Diyos ang hiningang ipinahiram, isang mabilis at tahimik na pagwawakas. Tumayo siya at sininyasan akong sumunod pabalik sa silid ng panganakan. Sa liwanag ng araw, itinuro niya ang sahig na kahoy sa tabi ng papag. May isang lumang alpombra doon. Alisin mo yan, Doktor. Hinila ko ang magaspang na tela. Sa ilalim nito, ang kahoy ay may kulay na mas madilim kaysa sa paligid. Hindi ito dumi. Ito ay mantsa. Maraming maliliit na mantsa na kumalat at sinupsop ng kahoy sa loob ng maraming dekada. Ang hugis at kulay ay hindi maipagkakamali ng isang mediko. Dugo, luma at napakaraming patong na dugo. Hindi lahat ng pagsasali ng malinis, Doktor. Bulong ni Mang Celso. Minsan kailangan ng kaunting tulong mula sa kanyang mga gamit. Sabi ng matatanda, ang mga kaluluwa ng mga sanggol na yun, hindi sila tuluyang umalis. Naghihintay sa susunod na hilot. Tinitigan ko ang aking mga kamay na sinanay para magligtas ng buhay. At sa isang sandaling puno ng lagim, naisip kong gaano kadali para sa mga kamay na itong bawiin ang hininga sa halip na magbigay nito. Ang hangganan pagdating sa pagpapagaling at pagpaslang ay naging isang napakanipis na linya. Ang pag-amin ni Mang Celso ay parang isang pinto na bumukas at ang anumang natitirang harang sa pagitan ng realidad at ng kababalaghan ay gumuho. Hindi na ako natutulog. Ang bawat gabi ay isang pagbabantay. Naglalagay ako ng asin sa mga bintana at pintuan. Isang katawa-tawang gawain para sa isang taong may doctorate degree, ngunit ginagawa ko pa rin ito dahil sa desperasyon.
Ang bahay ay tila humihinga sa paligid ko. Ang amoy ng ilang-ilang ay sumasama na sa aking damit, sa aking balat. Kahit anong ligo ang gawin ko, nandoon pa rin. At ang presensya, hindi na ito nakakulong sa silid panganakan. Sumusunod ito sa akin. Nararamdaman ko ang mga matang nakatingin sa aking likuran habang nagluluto ako, ang malamig na hangin sa aking batok habang nagbabasa ako. Ang pinakamasahol ay ang mga salamin. Ang bahay ay puno ng mga luma, antigong salamin na ang mga gilid ay nangingitim na sa katagalan. Ang mga refleksyon sa mga ito ay malabo, medyo baluktot. Noong una, nakikita ko lang ang sarili ko. Isang pagod at payat na lalaki na may takot sa mga mata. Pero isang gabi, habang dumadaan ako sa pasilyo, napatingin ako sa isang malaking salamin na nakasabit sa pader. Sa isang kisap mata, hindi ang sarili ko ang nakita ko. Ang nakatayo roon ay isang matandang babae, nakasuot ng lumang barot at saya. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay kulubot, ang mga matay malalim at walang emosyon. Ang kanyang postura ay tuwid, puno ng otoridad na hindi matatawaran. Nakatitig siya sa akin mula sa loob ng salamin, hindi bilang isang refleksyon, kundi bilang isang taong nasa kabilang panig ng isang bintana. Kilala ko ang mukhang iyon. Ito ang mukha sa kupas na litrato sa sala. Si Lola Ina. Napaurong ako, napasandal sa pader, ang hininga ko'y naghahabol. Kumurap ako at nang tumingin akong muli, ang sarili ko na ulit ang nandoon. Ngulit, ang imahen niya ay nakatatak na sa aking isipan. Ang kanyang malamig na titig, ang kanyang tahimik na hatulan. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang presensya lang ay isang tanong. Handa ka na ba? Kinabukasan, binasag ko ang salamin na iyon at ang lahat ng iba pang salamin sa bahay. Ngunit habang pinupulot ko ang mga bubog, nakita ko ang kanyang mukha sa bawat peraso, nakatingin pabalik sa akin. Libo-libong mata, libo-libong imahe ng hilot na hindi mapapatahimik. Ang aking pag-iisip ay nagsimulang gumuho. Ang mga araw at gabi ay naghahalo. Ang tanging naghihiwalay sa kanila ay ang liwanag at ang antas ng takot. Sa araw, ako ang may-ari ng bahay. Sa gabi, ako ang kanyang bihag. Dinala ako ng aking paghahanap ng mga kasagutan o marahil ng aking unti-unting pagkabaliw sa bodega sa ilalim ng hagdan. Isang lugar na amoy alimuum at nabubulok na papel. Doon, sa likod ng mga lumang sako ng bigas, natagpuan ko ang kanyang mga gamit. Isang kahon na puno ng mga garapon na salamin. Karamihan ay may mga etiketa na sulat kamay. Dahon ng sambong, ugat ng makahiya, langis ng niyog. Mga ordinaryong gamit ng isang manggagamot. Ngunit, sa likod, may ilang garapon na walang etiketa at walang laman. Kinuha ko ang isa. May naiwang maitim na latak sa ilalim nito. Inamoy ko. Isang pamilyar, metalikong amoy. Amoy ng lumang dugo. Binuksan ko ang isa pa. Walang laman, ngunit malinis. Ang pangatlo, ang pang-apat, lahat ay walang laman. Pero sa pinakahuling garapon, sa pinakasulok ng kahon, may laman. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Sa loob, may isang maliit na buhol ng itim na buhok ng sanggol.
Itinali ng pulang sinulid sa isang tuyot at kulubot na piraso ng umbilical cord. Isang token, isang souvenir, isang patunay. Kasama ng garapon ay isang maliit at nakatuping papel, ang sulat kamay ni Lola Ina. Ang pagsasalin ay nangangailangan ng angkla, isang piraso ng katawan upang ang kaluluwa ay hindi maglakbay ng tuluyan. Ang hininga ay bumabalik sa pinagmulan, ngunit ang alaala ay naiiwan. Naiiwan sa akin, naiiwan sa bahay. Hindi lang niya sila pinapatay. Kumukuha siya ng isang bagay mula sa kanila. Isang uri ng morbidong koleksyon. Isang ritual na mas malalim at mas madilim kesa sa simpleng pagkitil ng buhay. Tinignan ko ang garapon sa aking kamay. Kaninong buhok ito? Kaninong pusod? Ilang ganitong garapon ang dating nakatago rito? At naasan na ang mamalaman ng iba? Ang siyentipiko sa utak ko ay sumisigaw na ito ay imposible. Ngulit ang lalaking nakatayo sa isang madilim na bodega na may hawak ng ebidensya ng isang mala-demonyong ritual ay alam na ang mga batas ng sayansya ay hindi umiiral sa loob ng mga pader na ito. Dito, ang mga batas ni Lola Ina ang nasusunod. Ang amoy ng ilang-ilang. Dati, ito'y isang pahiwatig lang, isang bulong sa hangin. Ngayon, ito na ang hangin mismo. Hindi ko na ito naaamoy. Nilalasahan ko na ito. Nanunuot sa aking dila. Kumakapit sa likod ng aking lalamunan. Kahit anong inumin kong kape o alak, nandoon pa rin ang matamis at nakakasuklam na lasa nito. Ang presensya ay hindi na lang anino o tunog. Naging isang bigat ito, isang presyon sa hangin na nagpapabagal sa aking mga kilos. Kapag naglalakad ako, pakiramdam ko'y lumuluso ako sa tubig. Kapag humihinga ako, pakiramdam ko'y may kahati ako sa hangin. Isang gabi, habang nakaupo sa sala at nakatitig sa kawalan, naramdaman ko ang pagbabago. Nagsimula ito sa aking mga kamay. Bigla silang nanlamig, ngunit hindi ito ang lamig ng takot. Ito ay isang kakaibang lamig, isang lamig na may awtoridad. Tinignan ko sila. Ang mga daliri ko na nasanay humawak ng panulat at scalpel ay dahan-dahang gumalaw. Kumukurba na parang may hinahaplos na hindi nakikita, parang may sinusukat. Walang kamalay-malay, itinaas ko ang aking kanang kamay at sinimulang sundan ng aking daliri ang mga ugat sa aking kaliwang braso. Ang galaw ay tiyak, pamilyar, medikal. Ngulit hindi ito ang aking galaw. Masyadong kalmado, masyadong sigurado. Pakiramdam ko'y isa lang akong manunood sa sarili kong katawan. Isang malamig na boses, ang boses mula sa aking panaginip, ang bumulong sa aking isipan. Dito ang hiwa. Mabilis lang, walang sakit. Bigla kong binawi ang aking kamay na parang napaso. Napahawakan ako sa aking braso. Ang puso ko'y kumakarera. Ang aking mga kamay, hindi na sila parang sa akin. Pakiramdam ko'y hiniram ko lang sila. O mas masahol pa, mayroong hinihiram sa kanila. Ang pamana ay hindi lang ang bahay o ang mga kwento o ang takot. Ang pamana ay nasa dugo, isang kakayahan o isang sumpa na naghihintay na magising. Siya, si Lola Ina, ay hindi lang nagpaparamdam. Naghahanap siya ng sidlan. Naghahanap siya ng mga kamay na magpapatuloy ang kanyang gawain, at ang mga kamay ko, mga kamay ng isang doktor, ay perpekto para rito. Ang unos ay dumating ng hindi inaasahan. Isang gabi,
Habang bumubuhos ang malakas na ulan at kumukulog ng walang tigil, may kumatok ng malakas sa aking pinto. Hindi katok, kundi kalabog, desperado. Pagbukas ko, isang babae ang nakatayo, basang-basa. Hawak ang isang batang lalaki na nakabalot sa kumot. "Doktor, tulong! Ang anak ko!" Sigaw niya, ang muka'y puno ng panik. Dinala ko sila sa loob. Ang bata, mga 6 na taong gulang, ay nanginginig at hirap na hirap huminga. Mataas ang lagnat. Ang kanyang mga labi ay nagsisimulang mangitim. Ang mga simptomas, pamilyar sila. Masyadong pamilyar. Ito ang eksaktong sitwasyong na sumira sa akin sa siyudad. Habang inihahanda ko ang aking lumang medical kit, ang bahay ay tila nagbago. Ang mga anino ay lumalim. Ang amoy ng yilang-yilang ay naging nakasulasok. At ang boses sa aking isipan ay bumalik. Hindi na isang bulong, kundi isang malinaw at kalmadong utos. "Huwag mo nang pahirapan," sabi ng boses na may himig ng sinaunang karunungan. "Nakita mo na ito dati. Alam mo kung saan ito hahantong. Ang lagnat ay hindi bababa. Ang paghinga ay titigil. Ito ang kanyang kapalaran." Sinubukan kong mag-focus, stethoscope, check breathing sounds, rails, fluid in the lungs, pneumonia. Kailangan niya ng antibiotics, ng ospital. "Walang ospital na aabot sa oras," patuloy ng boses. "Ang ulan ay malakas, ang kalsada ay putik. Ibigay mo na lang ang awa, ang pagsasalin. Isang haplos lang sa kanyang lalamunan, isang mabilis na pagpindot. Matatakos na ang kanyang pagdurusa at ang pagdurusa ng kanyang ina." Tumingin ako sa aking mga kamay. Nanginginig sila. Ngunit sa ilalim ng panginginig ay may isang kakaibang katiyakan. Isang malamig na kahusayan na hindi nagmumula sa akin. Nakita ko ang linya sa lieg ng bata kung saan pinakamadaling pigilan ang pagdaloy ng hangin. Nakita ko ang punto sa kanyang dibdib kung saan isang matinding presyon ay maaaring magdulot ng atake sa puso. Ang kaalaman ng isang doktor, binaluktot para sa ibang layunin. Ang ina ay umiiyak sa isang sulok. Ang bata ay humihingal at ako nakatayo sa pagitan nila, nakikipaglaban sa isang multo na gustong gamitin ang aking mga kamay para sa kanyang sariling madilim na bersyon ng pagpapagaling. Ang aking modernong panunumpa laban sa kanyang sinaunang ritual. Sa isang iglap ng kaliwanagan, na parabang ang araw ay sumikat sa loob ng aking isipan, pinili ko ang aking sinumpaang tungkulin. "Kumuha ka ng bimpo at basain mo ng malamig na tubig," sigaw ko sa ina. Ang aking boses ay nag-uutos. Tinatabunan ang boses sa aking ulo. "Kailangan nating pababain ang lagnat." Ginawa ko ang lahat ng natutunan ko. Chest compressions, hindi para tumigil kundi para tumulong. Pag-angat sa kanyang ulo para mapadali ang paghinga. Ginamit ko ang aking huling ampule ng emergency steroid mula sa aking kit para buksan ang kanyang mga daanan ng hangin. Bawat galaw ay isang pakikipaglaban. Bawat paghinga ng bata ay isang tagumpay laban sa katahimikang inaalok ng presensya sa bahay. At dahan-dahan, sa paglipas ng mga oras na parang walang katapasan, ang paghinga ng bata ay kumalma. Ang lagnat ay nagsimulang bumaba. Ang kulay ay bumalik sa kanyang mga labi. Pagsikap ng araw, payapa na siyang natutulog. Ang kanyang dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Ligtas siya. Ang ina ay lumuhod at hinawakan ang aking mga kamay. Ang kanyang mga luha ngayon ay luha ng pasasalamat. "Salamat, doktor. Salamat. Iniligtas mo siya."
Nang makaalis na sila, naiwan akong mag-isa sa sala, papaligiran ng katahimikan. Ngunit iba na ang katahimikang ito. Hindi na ito ang mabigat at manunuring katahimikan ni Lola Ina. Ito ay isang ordinaryong, walang lamang katahimikan. Nawala na ang amoy ng ilang-ilang. Nawala na ang lamig. Nawala na ang presensya. Nanalo ako. Natalo ko siya. Ngulit habang nakatayo ako roon, sa gitna ng bahay ng aking lola sa tuwid, ay isang malamig na katotohanan ang bumalot sa akin. Hindi siya nawala. Sa pagtanggi ko sa kanyang awa, sa pagpili ko ng buhay sa halip na kamatayan, ipinakita ko sa kanya na naiintindihan ko ang kapangyarihan na nasa aking mga kamay, ang kapangyarihang magpasya. Ang pamanahan ay hindi na kailangang ipasa sa pamamagitan ng puwersa. Tinanggap ko na. Ako na ngayon ang tagabantay ng bahay. Ako na ngayon ang may hawak ng kaalaman. Ang doktor at ang hilot ay nag-isa na sa akin. Ako ang magpapasya kung ang mga kwento ay mananatiling kwento o kung sa hinaharap ay may isang batang may kapalarang mabigat na dadalhin sa aking pintuan sa gitna ng isang maulang na gabi. Pumunta ako sa banyo at paulit-ulit kong kinuskus ang aking mga kamay hanggang sa mamula ang mga ito. Ngulit alam ko, sa kaibuturan ng aking kaluluwa, ay ang aking kaalaman, ang sumpa, ay hindi na kailanmang mahuhugasan. Ang huling hilot ay hindi namatay. Nagbago lang ng anyo.